Baka yung mic mo napakalayo naman. Magkagalit kayo ng mic mo? Hindi, yung parinig yung mga sabihin ko. Ano ka? Nagtatago? Gusto ko yung Incognito. Hindi siya nararay. Ganun yung sinasabi ko. Ano ba to? Ganito kalapit talaga, be? Pwede hawakan ko na lang siya. Pwede. Umili pa ako mic stand. Sayang naman yung binayad ko. Baka pwede ibalik. Hindi, kakailanganin mo. Kakailanganin mo to one day. Malay mo yung interviewin ko, walang kamay. Napakagaling ng thinking Malay mo. mo si Nick Butchikik. Butchikik. Hi guys, welcome to the podcast of Gun Visions of a Buzzer's Guide. This podcast is very special because it's a Tagalog special. Oh. Because if it's not Tagalog and we're speaking English, It's not special. it's very not special anymore. Nakakakaba yung mga introduction mo. Tapusin mo na, Bek. Sige, ikaw ako sa mag-introduce sa sarili mo. Ikaw mag-introduce. Eh. Di kasi kita kilala eh. Hindi ko kilala. Ako po pala ang isang bigatin. Seryoso na ba tayo? Sisimulan na tayo, Seryoso Bek. na. Kanina pa tayo nagsisimula, Oh my be. goodness. Okay. So, introduce yourself. Ang now. ayos-ayos ng mga dalawa mong video ginawa. Okay. Ito po yung confessions ng mga pastor's kids. Wow. Ikaw na kayo! Spokesperson ka? Back to you! Kasi naman ang ayos-ayos kasi po nung mga ginawa niya. Tapos ngayon parang ano lang. Back to you. Back to you, newscaster. Ako naman po ay isang dihamak na housewife. Wow. Masayang, nagpapalaki ng panibagong personalidad sa mundong ito. Finding herself again. Ang katulad ng para sa aking anak. At ako po ay isang isang anak din ng pastor na minsan pandrama, minsan nangarap. MMK. Ayun, Welcome to tama MMK. naman. Pero yun nga, hindi rin na naging madali kahit sa anong aspeto ng kahit ordinary na bata lang na naging Kristiyano ay hindi rin madali. Mas lalo na sa mga gantong blessed na mga anak ng pastor din. No? So, pag sinabi mong blessed na anak ng pastor, bakit may tumatawag sa akin? Ay, Yan, tingnan mo, bye-bye. ang ganda nung mga Kasi naman ano ba to? I-rebuke ko. Do not disturb. Anyways, nung sinabi mong blessed na anak ng pastor, tingin mo, blessed ka na anak ng pastor? Of course. I'm proud to be. And blessed na blessed dahil nakita ko naman yung kamay ng Panginoon simula nung dumating ako sa buhay ng mami at daddy, ng grandma at granddad, dahil yung pag-orchestrate ng Panginoon sa buhay ng bawat isang tao na napaka-unique, di ba? Kaya from day one, masasabi kong blessed na. Kung siguro nakikita rin ng Panginoon yung faith din nila mami at daddy, nila grandma at granddad noon hanggang ngayon, kaya makita mong abundance yung talagang fruit Ang bundat. Pero gets. Pero, oo. Pero, yun nga parang you can never ever have it all unless you look to God. Totoo naman sinabi mo kanina. Oh. Sabi ni granddad sa akin noon, anak, paano tayo sasabi ng mga tao na binabless tayo, apakapayat mo. Make sense na ngayon sa akin. Paano nga naman maniniwala ang mga tao na nakating na nagpo-provide si Lord kung gano'n ang aking diba? Kaya binigyan ako ng Panginoon ng isang malusog. Malusog na katawan. Upang mas matestify ko yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Grabe naman, te. Ano ba yan? Naisama natin. Gets naman. Diba? Na-apply yun. Dahil doon nag-start yun. Kahit biro ni granddad lagi sa akin nun. Tama. Pero at the same time, kasi, kahit ako, growing up, sila dad kasi, na-bless talaga yung ministry nila. Yep. Right? Yep. And yung network nila, na-bless. And ang dami naming natayong ministry church. Pero,
ano yung kapalit nun, di ba? Yung time mo with your parents and yung bonding mo. And I know that everything happens for a reason talaga. Kasi bakit kami magkasama ngayon ng ilang buwan? Nandito na ako sa Amerika. Independent na ako. Yep. Bakit ngayon pa kami nagsama-sama ng matagal? True. Nakilala namin yung isa't isa. Lahat ng tanong ko sa Lord, kay Lord nasasagot na rin. Yeah. Alam mo 'yun? Tapos yun nga sinabi ko sa iyo kanina, kahit feeling natin nasasayang oras natin kasi hindi natin gusto yung ginagawa natin. Pero yun pala may purpose si Lord doon. Walang sayang na oras kay Lord. Yes. So if you feel like you don't have a purpose or you don't like yourself right now or you can't look at yourself in the mirror or if you don't like what you're doing, hindi nahihiya ka sa mga accomplishments mo like me dati, may purpose si Lord, may tinuturo siya sa iyo, and then if you pass that test, and I hope you do, and I hope I do, at the end of it, may marami kang magiging na hindi mo alam na wala pala sa'yo nun. Yung mga attributes na yun. Anything else to say? MMK? Dumating din ako sa punto na sinasabi mo na mas marami nga silang time nag-visitation, blah, blah, blah. Visitation. Asikaso ng mga member, asikaso ng mga anak ng members, meeting dito, meeting doon. Ako may iwan ako sa Malabon, kami lahat Dorcas mo noon. Hanggang sa sobrang busy nila granddad rin noon. Kung ano yung dumating na sumbong sa kanila, yun na yung alam nila sa'yo. Yun na yung alam nila sa akin. So, ang thinking ko rin noon, di nyo ako pinapakinggan. Anong pa point ko, i-prove sarili ko sa inyo. Di eto, sige yan, kung ano yung gusto nyong marinig, di yan ang patunayan natin. Yan na yun. Kasi ano pang patunay ko, wala naman nakakita. Sobrang busy nila para himayin pa nila talaga yung sumbong sa akin, ano yung sinasabi ni Miracle, tama ba to, totoo ba to, ganyan. Sa sobrang busy nila, yun ang nagiging kapalit na bigat sa family naman natin bilang mga anak ng pastor at may bilang tatay natin ay pastor. Magulang natin ay asawa ng pastor. Kasi araw-araw talaga nasa church, te. Totoo. Araw-araw nasa church. It depends din kasi sa kung anong klaseng pastor yan no? Kasi may mga whenever we would visit America, 'di ba, missionary kami dati. May mga pinupuntahan kaming church na yung pastor may work tapos church. Oo, dito ko na nga lang nakita na singer ka sa church, praise and worship leader ka, na may sahod ka. Di ba? May sahod ka. Grabe, no? Tapos pero may work pa rin sila outside of church. Oo. Yung pagiging anak talaga ng pastor na full-time, araw-araw yan, te. Walang time limit. 24/7 yan. Totoo. So, pero may perks din naman. Kunyari ngayon, gusto ko na palapit kay Lord. Yung dad ko parang encyclopedia ng Bible. Ang dami ko kasing tanong. Totoo. So, at least nasasagot niya and may favor pa rin si Lord sa mga ganito Totoo. Binigay talaga buhay kay Lord. Ngayon ko lang naiintindihan. Ngayon, na-appreciate ko na talaga yung time with them. True. Na-appreciate ko na yung bond with them. Mas natitreasure mo. Oo. Ang mga oras na nagde-devotion. Yes. Diba? Alam mo, sa Pilipinas tayo before, diba? Doon din ako nag-teenager and nagdalaga lahat. Nandun yung comfort zone ko, diba? Andun na yung church, lahat, nagka-choir tayo, ganyan. Tinitake for granted ko yun kasi yun na yung routine ko Hindi ko siya nakikita as responsibility ko bilang anak ng pastor at bilang anak ng Diyos. So, normal na sa akin yun. Hindi ko na hinahanap, hindi ko na nakikita yun. Hanggang sa inalis ako ng Panginoon, doon dinala niya ako dito. Wala ko ibang makakapitan, kundi siya rin pala. Oo nga, diba? Hanggang sa dinala ko ng Diyos sa hindi yung traditional na kinalakihan kong simbahan. May praise and worship. Yun. May may pastor na girl, na babae. Hanggang sa nananaginip ako before nung nasa Pilipinas ako, na naging praise and worship leader ako. Sabi ko, paano mangyayari yun sa buhay ko? Dito ako sa Malabon, dito lang ako sa Malabon. Puro hymnal nga. Puro hymnal tayo, piano traditional, lang. alam mo yun. Hanggang sa, eto pala, dun ko na-appreciate na, aalis nyo pala ako, Panginoon, dun sa, kung saan,
kung saan yung comfort ko, komportable ako, kampante na ako na lugar, inalis pala ako ng Panginoon doon at dito niya ako nilagay. Na to the point na, oh Lord, wala na akong iba, hindi ko masasabing, kaya ko to, kaya ko yan, bago lahat sa akin. Doon ko nakita yung kapangyarihan ng Diyos na sa akin ka lang talaga magtitiwala. So, may ministry ka ngayon, te, sa sa church mo ngayon? Oo, nagsistart na rin akong, medyo bago-bago pa lang kami dito sa sinisimbahan naming church. Pero, nagtatry akong na ulit. Siyempre, bago ka pa lang. So, kung ano yung munang ministry na kayang visitation sa mga home care na tapos I try. Pero before, na ako. Dumating na ako sa puntong binigay sa akin ng Panginoon na naging worship leader ako. Na hindi ko ina-expect na makukuha ko yung ganong spirito na to the point, tama. gigisingin ako ng Panginoon na 3 a.m. ng umaga, ito ipakanta mo. Yeah. Hindi ko may isipin, puro lang ako, antayin ko si Ma'am Mildred, anong bibigay na pyesa. Oo. Diba? Kasi parang very foreign nga, no? Yes. Foreign yung like singing with the like Holy Spirit, because yun din yung medyo before I moved here, pag kumakanta ako ng praise and worship, kailangan demure and conservative. You know, like tahimik lang. Ito talagang hindi pati normal. luha mo, uhog mo. Sige lang po, praise na talaga. Yes. Grabe. Hindi ako kinatagpo ng Panginoon sa Pilipinas. Sa Amerika niya ako kinatagpo. Ako din. Diba? Same ako thing din. with you. Diba? So, nakaka-amaze lang yung kung paano tayo at unique kung paano tayo kinikita ng Panginoon or like dead end mo na to, dinadala tayo ng Panginoon para mas makita natin yung kapangyarihan niya, hindi yung limitless. Yes. Mas na-appreciate ko yung mga lyrics ngayon. Ayun. Dahil mas nahihimay mo na yung salita nila. Mas masarap pakinggan at mas masarap basahin, kantahin. Yes. Diba? Ganun talaga ka-amaze. Ganun ang daming surprises ng Panginoon. Akala ko doon lang nagsastop sa mga gifts, open ang gifts. Hindi pala. Mas masarap yung spiritual gift na binibigay sa atin. Wow, tama. At may yun ang advantage nating mga pastor, anak ng pastor. Kasi konting ikot walang, Daddy, ano nga ba yung sa Bible? Yeah. Mas mapapalapit tayo. Yeah. Pero kailangan nating ma-recognize na Diyos, ikaw ang Diyos ko. Ikaw ang araw-araw ko. Ikaw ang sasambahin ko araw-araw. Yeah. Mas masarap siyang namnamin. Dati hindi ko maintindihan yung statement na, swerte mo, pastor's kid ka, swerte mo. Ano swerte dun? Ano swerte? Ang ganun hirap pa yung ng buhay, kaya hindi ko talaga maintindihan. Ilalabas lang ako sa monumento. Kailangan ko pang ito po yung biodata ko po. Ito po yung resume ko po. Please ma'am, sana payagan niyo po ako monumento. Diba? Ay, natandaan ko, pinapasyal mo pa ako dun sa monument. Actually, nung high school ba ako or elementary? Ginagamit ko lang kayo nun para makalabas ako. Kaya nga, kasi binibilhan mo kami ng mga drink. Diba? Para-paraan din tayo minsan. Ang saya-saya ko naman kapag pupunta tayo sa monumento. Pastors, mga papaparaan din yung mga yan, diba? Doon tayo naging street smart. Diba? Kung hindi book smart, street smart. Alam mo, lalong hindi tayo book smart. Bakit? Kasi sila grandma may-ari ng eskwelahan natin. Kaya yung book. Kaya kahit anong, natin, like, rebelde natin sa Ako kasi, nung high school ako, wala akong effort talaga. Wala akong effort sa pag-aaral. Doon ako na it's like different to be a pastor's kid and the pastor's kid who has that Christian school. Kasi alam mo, I don't know if kinwento ko to sa'yo. Pero may, kami, geometry test or chemistry test. Exam, finals. Tapos, pareho yun yung math tsaka yung science. Yung first math, ang nakita ko yung mga questions, sabi ko, ano to mga shape na yan? Yung mga kaklase ko, nagdala pa ng mga calculator, diba? ruler. Tasang-tasa pa yung mga pencil. Mga kompleto sila. Ako, ballpen lang, hiniram ko pa yun. Kulay red pa. So, nagtataka lang ako. Sabi ko, okay, ano kaya gagawin natin dito? Alam mo ginawa ko, Binaliktad ko yung exam paper ko. Blanco yung likod ng exam, di ba? Wala mo. Dear Sir Vic.
Dear Sir Vic, Napa-Ave Maria I'm si so- Pastor. sabi ko, Kahit kailan ka. I'm so sorry that I don't know the answer to this test. I've been going through a lot right now. Busy ako sa ganito. Sorry talaga, Pastor, but you've been such a good teacher this year. Thank you for all the lessons you've taught us. Ang dami kong sip-sip, be. Punong-puno yung blankong page na yun. Magaling ako sa magpuno ng page. Bakit? Kapag napapagalitan kami nila daddy, mga lessons, sabi, okay, bago kayo pumunta sa kwarto nyo, ilista nyo kung bakit kayo sorry sa ginawa mo. Kaya magaling ako sa ganun, te. I will bring my Bible every... Mga ganun. Ganun I will sa Baptist. pray every night. I will be I very will pray. obedient. I will... Mga ganun. So, ganun ang sinabi ko sa math test ko at sa science test ko as well. Next thing you know, pasado. Wala silang masasabi. Bakit? Bakit mo binagsak yung apo ko? Ayaw nila Tapos- makita si Mami doon sa office. 'Di ba? Kaysa pumunta pa sila doon, ito na lang, pasa na natin. Diba? True. Kaya hindi tayo naging book smart. Laman lang tayo ng bookstore. Ayun. Ay, nako. So, where were we before that? Booksmart. 'Di ba? National Bookstore. Oo. Bookstore tayo. Hindi. Pinapasyal mo kami sa monumento. Oo, kasi perks nga ng ano yun, diba? That was my favorite. Actually, yun yung mga memories ko kasama ka eh. Namamasyal tayo. Robinson, dadala mo ka sa Mang Yeah. Inasal. O kaya sa, saan ba yun? Sa Serenity. Yun yung mga pasyal Nakapunta na rin natin. tayo ng medyo nakaluwag-luwag ako. Nag-SM na rin tayo. Oo, nag-SM na tayo Oo. nun. Diba? Pero ako, sila mami, hindi talaga ako pinapayagan kahit ano nun. Ganun din sila. Kasi actually, na-OOP ako out of place sa mga friends ko nung high school, sa Christian school na yun. Kasi sila nakakalabas. May mga, what's it called? Extracurricular activity after school. True. Ay, sabi, dito na tayo mag-project sa bahay ko. Ito tayo, Kagrupo paano extracurricular, may visitation pa later on. May prayer meeting. Or ako, sasabihin ko, doon na lang tayo sa office ng mami ko para hindi na tayo umalis. Oo, Doon na para lang mabigay ang no. Para makasama kita. Gusto mo maging anak, gusto mo maging teenager or whatever na bata. Pero anak ka ng pastor, ayoko baka pagalitan tayo ni mama mo dyan. Baka pagalitan tayo ni Pastor Pio dyan. Ayoko dyan, uy. Baka andun si Ma'am Tin. Baka Andun sumbong sa mo pa office. kami. Oo, ganun. Ate, alam mo na So, gagawin ko, magnilibre ako para maging, sige na. Diba? Oo, Para lang actually, payagan sila. Di ba galing ako sa States, nung third grade ako sa Pilipinas. Hindi ako marunong magtagalog noon. Tas lahat ng bata parang nakakita ng monster or something. Kasi parang tingin sila ng, anak, apo yan ni Ma'am Yoli, apo yan ni Ma'am Yoli. Mga ganon-ganon. Tapos ako, hindi ko alam yung sinasabi nila. Bakit kaya ganito sila sa akin? Sa English. In English kasi di ako marunong. Tapos sabi niya, galing sila sa Amerika, ganon. Tapos, tinatanong nila sa akin kung may baon ako. Ano baon mo? Sabi ko, ano yung baon? What's baon? So, ang dami kong na-culture shock ako sa ganun. Tapos, hindi ko alam kung ano yung inaasta ng pamilya. I didn't know what it meant to be a pastor's kid at third grade. Yeah. And I didn't know what it meant to have to be the granddaughter. I didn't even know that was our school. Hindi ko alam na school yon. Yeah. Akala ko, Sunday school to, kailangan ko lang. Pumapasok na pala ako sa school ng third grade. So, nagkaroon ako friend. I forgot Familiar her ka na name. kasi sa lugar eh. So, Saan? Kaya hindi mo alam na, school na nga pala to. Yeah. kasi medyo, dito lang kasi yung bahay church. namin. Parang Tutulog church. ako dito. Oo. So, may naging friend ako from school. Tapos, sabi ko, uy, gusto mo mag-lunch kasama ko? Sabi niya, sige, kain tayo sa canteen. Sabi ko, sige, bili tayo canteen, pero gusto ko pumunta sa office ng lola ko kasi may table doon tsaka upuan. Sabi niya, tinignan niya ako ng masama. Huh? Are you serious? Parang ang sama ng tingin niya sa akin, te. Sabi ko, bakit? Sabi ko, okay lang yan sa lola ko. So, na-peer pressure ko siya. Imagine mo yung grandma, yung office ng principal, si grandma, Kasi guys, sa HGPA, pag pumasok ka sa office yan. Office yan. Office, ibig sabihin masama. May ginawa kang masama. Tapos, hindi nila ma-comprehend na,
kumakain lang ako doon. Oo. Normal lang po dito yung tambayan namin. Kaya nga. So, nadala ko siya sa loob. Yeah. Tapos tahimik lang siya, nakaganon lang siya. Hello, loosen up. Oo, sabi ko. So, nakikipag-usap ako. Tapos pumasok si grandma. Tapos natakot si ate. Sabi ko, grandma, kumakain lang kami lunch, kamusta ka? Tapos si grandma, pinaalis yung friend ko sa office niya. Tapos nagtataka talaga ako, bakit kaya? Ang hirap pag pagsamahin. Ang Nung mga hirap. panahong, may gusto mo, may mga friends ka, Oo. and then, all of a sudden, hindi pwede dyan kasi office nga yan. Oo. Ang hirap intindihin talaga. Oo. Pero nakaka-OP din. Like, what's wrong with me? What's wrong with me? Ano ba ako? Parang, naligo naman ako. Oo. Like, tapos eventually di na ako ini-invite ng mga kaibigan ko doon. Totoo Tapos, yun. pero may plano pa rin si Lord dahil kaya nangyari yun sa akin. Kasi, now that I think of it, like lagi na lang sila umiinom lagi. Yun yung mga Advantage naman nangyari. na nasa sala kasi. Dahil, yes. dahil hindi ka basta-basta mapapayagan, tas yung palang pupuntahan mo doon, ganito yung gagawin, ganito yung hangout talaga nila, ito talaga yung mundo. So, at least nasa sala pa rin. Pinoprotektahan pa rin tayo. Hindi ko maintindihan yun dati. Totoo naman. Mahirap intindihin. Pero, meron palang maganda sa pangit na mga karanasan natin before. Totoo yun. So, ngayon, like, I don't know why. Like, kasi, maririnig mo yung mga tao, yung best years nila nasa high school, doon nila nakita yung mga best friend college nila. ako talaga, be. Ako din. College ang lang. best years ko talaga. College? Talaga? Hanggang ngayon, yun talaga best years mo? College. Una kasi, although na-culture shock ako sa college, kasi all the time, preschool to high school, 'di ba? Tapos anak pa tayo ng pastor. Ay, ganito pala yung mundo sa labas. Right. So, natuto rin akong, although darating talaga yung puntong na-enjoy mo rin yung mundo mo. Ang thinking ko rin nun, pag masaya kayo, kailangan masaya din ako. Survival mode na naman tayo. Kasi nga anak ng pastor. Pero nung lumabas ako, at least nagkaroon ako ng break sa nahiwalay ko yung, pupunta ako kasi magka-choir practice, tas may klase ako, mga ganong eksena, na-open up naman yung mata ko sa college life na may mga gantong kaibigan, may mga good and bad, merong kabatian mo lang, hello, ganyan. Doon din naging training ground naman sa mundo, yung MCU days ko. Tama. Oo. Pero, mahirap talaga ihiwalay. Yeah. Dumating pa sa puntong magsiswimming ng college. Gusto ko, pinapayagan na naman ako nila grandma. Pero, dala-dala namin yung canter. Higher Ground Baptist Academy. I-explain mo yung canter sa kanila. Yung canter po, yun yung sasakyan na medyo, parang truck, ang taas ang taas kasi yung canter. So, ginagamit yun sa mga pangsundo ng mga bata, sa mga panghatid ng mga members natin sa church. Tapos, gagamitin ko po yun para sa OMG. outing ng college friends ko. So, sinasakay po nila, mga naka-red horse, na gano'n. Sabi ko, takpan nyo yan, kasi pag binaba natin yan, pangalan. Another thing na kailangan ko pa explain Kasi anak ako ng pastor, ito yung sinasakyan nyo ginagamit sa simbahan, kailangan ko explain yun. Yun din ginagawa ko noon. Na which is double effort na naman sa atin na para maintindihan ng mga classmate ko. Or baka biglang, wag na lang kaya natin sama si Miracle. Medyo limit, nalilimitahan tayo. Yeah. Yung ganun thinking na ang driver mo, si Kuya Jojo, si Kuya Isma. So, syempre, isipin nila, nakatingin din, alam mo yun, gusto mo mag-enjoy bilang ikaw. Pero hindi pwede kasi meron tayong iniingatan. Ang bigat din na minsan Kaya parang sabi nga,
parang masaya ba talaga maging anak ng pastor o ano? Pero the fact that we had that vehicle to use for our outings, may ganun din. Oo naman. Diba? May plus din tayo May plus doon. din Kasi naman. comfort na natin yun eh. Hindi na Oo. natin kailangan mag-commute, Tama. bayad ng sasakyan or anything. Pero yung para explain sa mga kaibigan mo na, uy, wag mo kayo magyoyosi habang umaandar yung canter. Oo, tama. Yeah. Diba? Tas Pero nakita ko nila, naman Kuya yung Isma, respeto yun. nila nung sinabi ko yun. Oo. Na, oo Buti nga naman, Oo nga. Kasi, Oo. hindi na tayo makakaulit. Pero totoo kasi hindi sila sanay dun eh. College Hindi nila eh. iisipin yun eh. Hindi. Pero, Sila Kuya Isma, nakikita ba nila yun? alin? Pag like, yung... Ay, oo, nakikita sinasakay nila yung namin. Red Horse, nakikita nila. Sinasakay namin. Sabi ko, basta lang wag makakita yung labas. Yung naipasok na namin kasi sa bahay naman ng kaibigan ko. So, isa kayo na ayos. Pero yung paglabas, sabi ko, kanya-kanyang lagay sa bag. Ano? Yung kasi naka-case yun. Oo. So, ilalagay mo sa backpack nyo para hindi makikita ng ibang taong mga, uy, sila pastor ba yan? Ay, hindi, college friend pala ni Miracle yan. Tas nagbababa ng Red That's Horse. another thing. Kasi pag kilala yung parents mo or yung family mo as pastors, Out of nowhere. hindi mo alam na ano talaga. Yeah. Like living in Indiana right now, it's a small town. Mhm. Everywhere you go, but every time I do errands or even at work, hey, you're Pastor Rayuel's kid. Ganun lagi. So you gotta be Yep. careful on like how you talk and like you kahit yung road rage, like kunyari road rage, ay, yung nasa likod ko pala yung member ng church na pinuntahan Totoo. nila daddy. So, 24/7 talaga yung mata sa'yo. You never know. Totoo. Actually, medyo na ako dun eh. Medyo na PTSD ako sa mga ganon. Like, and that's what I'm still healing from still. Yung parang, am I doing this because I know that I'm gonna face these types of people? Or am I doing this because this is how I am and this is who I am? And, you know, like, kasi yung tendency ko growing up was finding my identity in other people's point of view. Yep. And ang hirap nun. And then, I think that's why, like, every year, nag-iiba ako ng style, nag-iiba ako ng personality, ng hairstyle, ng favorite food. Like, every year, ate. As in, paiba-iba ako ng So, hindi ako makafocus at mismo kong style, sa mismo kong favorite stuff. Ngayong year lang talaga ako na mas nakilala sarili ko. Like, alam ko na yung favorite color ko. Yep. Alam ko na yung favorite food ko. Alam ko na kung ano yung gusto kong mga damit. Alam ko na yung maganda sa akin, yung gusto kong buhok, yung gusto kong makeup. Iba-iba. As in, may face ako ng emo face, goth face, super, super preppy face. Iba-iba yung style ko. Kasi hindi ko matansya kung sino ako. But then, when I found myself in the Lord, that's when I like really like got to know myself. Yes. Wala nang ibang sagot dun eh. Si Lord lang ang answer sa lahat. Totoo. Kahit yung simpleng mga blemishes mo, parang hindi ka na nababother. Kasi, alam mo nang si Diyos si God ang You're perfectly magbibigay sa akin ng made. glow. Yes. Sariling glow na nanggagaling sa Kanya na hindi ko na kailangan ipaglantaran na may blush on ako. Totoo. May lipstick akong bago. Kasi kahit ano pang itry mong IV drip, facial, Totoo yun. blush, makeup, kahit anong kapal ng makeup mo, kahit anong ganda ng damit mo, kung wala si Lord talaga sa puso mo, wala yun. It's temporary. It's also temporary. It can go as fast as like the next day. Tapos na, you're ugly again. Because, naranasan ko yun eh. Like, yung gusto kong weight, naranasan ko, maganda na yung fit ko, tapos, like, pero, I always felt like it wasn't enough. I just wasn't enough. I needed to improve some more. Yeah. And I ended up like gaining more weight, and then I just became puyat and stressed. Yung hormones mo stress na. Yeah. Imbis na mas gumaganda ka, Oo. iba yung na-activate niya. Diba? True. So, ito actually ate,
dati, nung hindi ako Christian, siguro mga 2 years, 1 year ago, lagi ako nagpapadrip, tsaka facial. Tapos, at the same time, nag-yossi ako. So, Pinapasok mo yung ganda, tapos sisirain mo rin. Oo, exactly. So, iniisip po, every time nag-yossi ako, nagigilty ako kasi first of all, like yung pag-yossi ko, hindi ako addict eh. Hindi ako addict sa yossi, gusto ko lang may ginagawa. Kasi pwede kong itigil eh. Yes. Pero naging lifestyle na siya kasi wala akong hobby. So, yun na yung naging hobby ko. So, habang nag-yossi ako, iniisip ko, like, bakit ako nag-yossi? Like, what's it called? Nakakapangit, walang mapapala, pero ginagawa ko pa rin kahit di naman ako addict. Sabi ko, sige, kung ganun lang naman, kung pangit lang naman yung side effect, magpapadrip na lang ako palagi. So, drip ako ng drip. Tapos nawawala na naman. Tapos ang gastos na. So, that's actually one of the reasons why I stopped doing that. Yep. And, nung nasa bad relationship ako, actually, dun nag-start talaga. Gusto ko mag-yossi nung may toxic relationship ako. I don't know why. I didn't think it was because of stress. But he was stressing me out. But, I don't know. Parang sa demonyo talaga yung nagsabi, mag-yossi ka na lang, maghanap ka ng yossi. So, yun na pumangit ako. Tapos, I went cold turkey on everything. And then, I don't know, parang ngayon ko lang na-feel ulit yung sarili ko na nakakatingin ako sa mirror after like 4 years of that. Yeah. Like 4 years lang yung 4 years natanggal lahat ng identity ko, lahat ng confidence ko. Like dati hindi ako nagshorts. Ayoko nagshorts kasi napapangitan ako sa legs ko. Pero ngayon kasi lagi na ako insecure nag-shorts. ka ng job talaga eh. Para kumuha ka ng approval sa mundo. Ayun. That's Para so true. Yeah. Approval sa mundo. So like you try to like flex on these people on social media. Yep. And you try to just like magmayabang ka. Ayaw ni Lord yun. Gusto niya humble. Inuuna ni Lord yung mga humble, Yeah. 'di ba? So, tulad nun, di ba, nagdi-drip ka, ganyan, tapos mag-e-effort ka pa na, kailangan ko mag-work para may pang-drip ako, pero kung satisfied ka na, binigyan ka na ng satisfactory ng Panginoon na, anak, salita lang magbasa ka lang ng Bible, hindi mo kailangan na anything na makeup or anything na magsasatisfy ng magli-lipstick ka pa, or yung, di ba, minsan talagang akala mo, sige pa kasi kulang pa. Pero namumukha na pala tayong clown or anything na kung ano-anong chemicals na pinaglalagay or sinusubukan natin. Na ang tanging kailangan lang natin, Lord, ikaw ang magbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang magbigay sa akin ng kapayapaan. Kasi ang gulo-gulo ng damdamin natin eh. Pero alam mga mo, panahon na unbeliever ako ngayon, at sinasabi mo yan sa akin, hindi talaga kita maintindihan. Kasi ganun ako, hindi ko maintindihan. Paano hindi ko mo magigets. Parang pwede ba tumigil ka? I know, may panahon, may oras pa ako para mag-IV drip. Oo, I have to go. Diba? Nung papasok pa lang ako sa Christianity, nahihirapan ako pumasok kasi sabi ko, I'm still living in my sin. Like, I don't wanna, like, this is what I've known my whole life, technically. I'm still living in sin. Like, how am I even gonna change? Like, how is this gonna change me? How am I gonna be worthy of God's love? So, yun yung pumipigil sa akin. Mga sinungaling ng demonyo. How am I gonna be worthy of God's love if I'm still sinning and I'm struggling to let go of my sin? And so, I just, was complacent about it. And then, I don't know, like, until like I went to another service ng Brooklyn Tabernacle, sabi ko, okay, I can see how worth it is to follow God. Kasi nga, actually yun nga yung, magkasama tayo, yun na yun, second time ko. Yung first time ko, sila mami lang. Second time na yun, second and last time ko, kasi I was about to move out of New York, but magkasama tayo nun. So sabi ko, and then like mom and I were just like in the front crying and praising and worshiping, and then pinagpray pa ako ni Pastor Simbala. After kinikilabutan ako nung panahon na yun. Right? Like bakit ako pa yung pinagpray? Ako lang. Totoo. So naisip ko parang, Lord, kung yun yung ginawa mo sa akin ngayon, di sayang naman kung hindi ako
magbago. Mm-mm. So yun na yung seed. That was a seed. Because obviously, Nice. I can't just change right away, right? Mm-mm. That was just a seed. Kasi after pa nun, nagparty pa kami ng friend. Oo, di ba? Susama pa nga sana ako. Kaya nga. No, kasi nag-grow up din ako nang wala akong idea nga kung anong meron. So, naranasan mo. So, bilang ako, gusto ko lang makita. Pero yun, alam mo yun, makasama ka na, ano bang meron si Debbie? Ano bang meron sa before na hindi pa siya, nung hindi pa siya Kristiyano? Para malaman ko kung paano mo i-reach. Kasi minsan kailangan din natin damahin yung damdamin ng mga hindi natin Christian na friends o kaya Yeah, ano para bang- makita mo na ito yung kailangan niya. Oo. Ito yung kailangan ko ibigay na tulong or like, Right. Tama. diba? Sino ba siya ngayon? kasi minsan pag sinabi natin nag-ano siya, nagyoyosi siya. Hindi na ako sasama. Okay lang. Oo. Okay lang. Hindi ko na siya kakaibiganin. Right. So, nagiging ano na rin tayo. Oo. Putol na rin tayo sa ganong aspeto ng Right, but failed na that rin actually tayo. ties into the fruits of the Holy Spirit, what we and Ate Maribel were talking Yes, about the other day. fruit of the Yung- spirit, diba? What's the point of having that fruit of love, patience, kindness as a follower of God Yes. if you don't give it to people in need? Mhm. The people in need are the people you don't want to give it to, True. because yun nga, i-judge mo, ay, nagyoyosi siya. Ayoko na siyang tulungan Yes. kasi, nagyoyosi siya, hindi kami pareho eh. Hindi Oo. kami pareho ng beliefs eh. Bakit ko siya bibigyan ng pagmamahal and kindness? Ginalit niya ako, bakit ako maging mabait sa kanya? Totoo naman. What's the point of having that fruit? So, we have to realize that as Christians too, that, we have to give it to people because it's gonna get rotten and bitter. Yep. Yung fruit natin. Parang tayo eh, yung overeat, yung impacho ka na sa Word of Ayun. God. Ayun. Sumusuka ka na lang. Ayan na. So, you tama. have to ibigay na sa mga taong nangangailangan kasi isuka mo ng nasisira na yung salita ng Diyos sa'yo. Sa'yo. Diba? Kaya kailangan mo itanim din sa iba Yeah. para makita mo rin yung grow nila. Mag-grow din sila. Kasi wala, everything you try, kahit maliit lang yun, you still planted something, a Totoo seed. yan. And then si Lord na magpapalago nun. Totoo Imaginein yan. mo, te, ano lang yun, ang seed, it can be anything, right? Because when I was in New York and I still wasn't believing in God, whatever, si Denise nagsisimula na siyang mag-witness sa akin. Pero yung way ng witness niya, away namin. Sweet. Bittersweet. Yes, bittersweet. Kasi, nung nasa New York ako, yung kapitbahay ko, katabi ng apartment ko, she's a tarot reader. She does tarot. So, this was the time where I was just confused whether or not I would stay in New York or not, because I almost got evicted, and then it was happening twice. And so, I was like, oh, am I really meant to be here? Universe, am I meant to be here? And what am I manifesting right now? So, Espiritu. nagpabasa ako Basa kay ate tayo. girl. Tapos sabi niya, okay, the cards say that you're not gonna last here for a long time, and it looks like you're not happy here and you're stagnant here. Sabi ko, that's so true! That is so true! So, kinuwento ko sa kapatid ko, tinawagan ko siya, guess what my tarot reader said? Pinagbalaki mo pa no? Sabi, na si Denise, na-turn off na siya sa tarot nun sa tarot cards. Sabi ko, why are you so judgmental? It's literally just cards. Stop being so killjoy. Killjoy ka masyado. I'm just having fun. OMG. Tapos, sabi niya, Ate Debbie, kasi that's kind of demonic. Ini-explain niya lang na, I don't want to hear it. And then sabi ko, oh my gosh, I'm literally just trying to talk to you. Ito yung bonding natin. So, nagalit ako sa kanya. Yun na yung seed. Napapaisip din ako bakit yung sister ko, tingin niya demonic? Siyempre, question mo yun. Pero, eventually, medyo naano na rin ako, okay, tarot cards. I did my research, whatever, but it still wasn't enough for me to leave it because it wasn't on the Bible. It was just based on Google, my research. So I was still, Google Academy. Partaking. So, yun yung seed ko, I think. And then, next thing you know, I find out that my sister went fasting for a week or I think it was a week. She went fasting. And then she was praying for me during her fast. Nung lumalakas na yung faith niya kay Lord. And that same week, me and Ronnie, my ex, we broke up.
siya yung malaking reason ng ex ko yung pagiging ganun ko. Yeah. Kasi yung ex ko, unbeliever. And then I was so depressed when I was with him. But I thought I loved him so much. Yep. And, I thought we were perfect for each other. Mm-mm. I thought he understood me, whatever. Nung nag-fasting siya, dun pa lang kami nag-break. Mm-mm. Sabi ko, ba't kaya kami nag-break nung nag-fasting siya? Kasi, nung nag-break kami, siguro mga 2 days later, sinabi ko kay Denise, hala, talaga ba? Nag-fasting ako eh. Tapos nalaman ko. Pero hindi pa ako Christian nun, te. So, sabi ko, that's so weird. Bakit nangyari yun? Kasi, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Sa buhay nating mga kabalbalang ginagawa ng mga pastor's kids na to. Kasi naniniwala naman ako, iba-iba tayong kwento. At sa kwentong yun, mas mag-shine yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung gaano siya kagaling. Napakasarap intindihin yung mga power ng Panginoon instead ng mga tarot-tarot dyan, di ba? Kasi confession of the pastor's kids. So, ginawa ko din yan. Yes. Ginawa ko rin yan pagpapatarot na sabi ko, Panginoon, nandito naman ako lagi sa ministry, lumaki ako, pray ako ng pray. Nakapagpa-worship, naging worship leader na din ako. But parang wala naman, puro sakit lang din yung bumabalik sa akin. Puro kung ano-anong parang hindi niyo ako naririnig. Nakikita mo ba Panginoon yung hindi ko alam na dinideceive na pala ako ng diablo noon, mga panahon na yun. Hanggang sa alam ko naman Panginoon na hindi ito yung calling mo talaga sa akin. I mean, hindi ito yung gusto mong dito ako maglaro sa ganitong side, papatarot. Hanggang sa nakita kong pilit akong hinahatak ng Panginoon pabalik sa Kanya. Sabi ko, Lord, sorry, patawarin mo na ako. Then, dumating yung aking spiritual mentor na nag-confirm na demonic na yung ginagawa mo. Ano na yan. Marami ka bang session? Hindi lang isa? Saan? As in regular ka nagpupunta? Sa tarot. Nakadalawa ako. Okay. Nakadalawang matinding isang oras. Oo, mga ganun. Reading talaga siya. Totoo. Hanggang sa binigyan na rin ako ng kandila. Doon na ako natakot kasi nakakapanaginip na ako ng may demonyo na sa labas ng bahay namin. Nakatingin lang sa akin. Nakatingin lang sa window ng namin yun. Bahay. Yes. Hanggang sa kailan lang, kahapon ng umaga. Nakaupo ako dito, nagkakape. Tapos yung pool, meron siya dong yung bubbles na lumalabas. Hanggang sa dulo dito, nag-a-appear yung wave na nagsa-start doon. Sabi ko, Panginoon, ang galing. Kasi yung bubbles na yun, nasa aming mga pastor's kid, kung paano namin i-affect hanggang dulo na maaabot ng aming kayang ma-reach. Yung wave, anong gusto mong tahakin namin o anong gusto mong patotoong makita ng mga next generation sa amin. Metaphor. Yes. Galing. And message yun ni Lord for you. True. Kaya sabi ko, mas na-appreciate ko yung hangin. Wow. Sa Pilipinas naman, same din eh. May hangin din tayo, may ibon din tayo. Pero ngayon, dito ko siya nananamnam. Wow. Kasi dito ako kinatagpo talaga ng Panginoon. Which is yung song na gustong-gusto ko, Tagalog siya na, nakalimutan ko yung song. God will make a way. Hindi, Tagalog siya na, isa-search ko mamaya na, about sa katagpuin mo ako Panginoon sa ganong, sa ganong lugar na dun tayo mag-uusap. Yun, dun ko naramdaman na, I'm going 36, 40, 37, hanggang 40. Anong gusto nyo pa, Panginoon? Oo nga. Ma-impact ko sa mga susunod na youth na makakasama ko, maging kaibigan ko. Hanggang sa dumating nga, nakabalik ka ulit sa pamilya, di ba? Na naligtas and everything. Na hindi nila alam na nagtatarot din ako. Nagpapaganon din ako. Nag-yotse din ako. Na iisa tayong galaw, pero magkaibang lugar. Yeah. Pero ang daming nananalangin. Oo. Lalo si grandma. Isa yun. Oo. Isa yung... Siguro talaga siya din ang mga pioneer na nagpe-pray sa akin talaga. So, isipin mo yun sa dami ng prayer ni grandma, no?
Yun daw sabi nila Naiisip pa eh. niya na talagang tutukan Oo nga. tayo isa-isa. Siyempre. Isa yun din yung advantage natin na napaka highest, dami That's nagpe-pray so sa atin. true. Ang dami nagpe-pray. Ngayon ko lang talaga na-appreciate yung power of prayer. Kasi dati, hindi ko alam yung like, how is this gonna come true praying? Like, are you serious? Like, I'm just talking like to nothing. Mhm. Pero sa testimony ko, I can say that it really works because I think like if grandma didn't pray for me as much, even my sister, she didn't go fasting, like I wouldn't be here today. Mhm. I would be somewhere else just in a dark world, empty, like so insecure. You know what I Yep, mean? Like yep. sobrang depressed ko. I'm so lost. Mhm. I think that's what my life would be if nobody was praying for me. Exactly. And that's why every time I praise and worship, naiiyak talaga ako eh. True. Kasi I feel so grateful Totoo. for my parents. Parang And sino po ako, Panginoon? I know. Who Diba? am I to, Who sin? am I? Who am I? That That the the Lord Lord of Ayan na, lumalabas na. Diba? Kaya, yung mga confession natin, minsan talagang masakit, hindi masarap pakinggan, hindi masarap ikwento, hindi masarap sabihin. Pero, behind that, ano yung kapangyarihan ng Panginoon na binigay sa'yo? Bakit Yes. ka ngayon nakakapagsalita ng ganyan? Natitestify mo kung gaano Right. kasarap yung manampalataya at magtiwala sa Panginoon. Kasi, Tama. pinakita ka niya, pinadaan ka niya sa Wow. Actually, that's sa so true, ganong ate. dilim. Sa Ate, ganong alam mo, dilim. kinahihiya ko talaga dati na tawagin Diba? sarili kong pastor's kid, tawagin sarili kong Christian. Ayokong malaman ng mga tao na ganito yung religion. Kasi, I mean, Yep. I really wasn't. I mean, that's what I grew up in, but I still didn't want people to know that I was a part of the church. But, I also didn't want like from the outside world, right? I didn't want the outside world to know that I was a part of the church. My dad was a pastor. But I also didn't want the church people to know that I was partaking in the outside world. So, sino ba ako? Why do I have to hide myself in front of all these people? Like, who am I? True. Who No? am I? Tinatago ko lahat. And the fact that I'm talking about my experience, my sin, my life as a pastor's kid, my love for God, that's like full circle. Because this is going to be broadcasted in public. The whole world can see this. Tulad nga, habang nagsasalita ka, hanggang sa nireveal sa akin ng Panginoon, yung sinasabi ko sa yung kanta, Ayan, ni-reveal na. iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin, naiyak ako, Iyak ang ka iyong lang. kaluwalhatian. Diba? Parang, tapos yung title pala nito, Kami Katagpuin. Oh. Yun, ito nung talagang sabi ko, Lord, dead end. Pero tulad ng pinapayo ko sa'yo before, noong nasa Disneyland tayo na fountain, habang si Denise, Oh yeah, I remember that. Lumalande. confession ulit. Habang siya lumalande, ako na kay Lord. Tapos ito, tinatry kong ibalik kay Lord. Sakit sa ulo. Iyak ka ng iyak. Oo, hindi. Kausap, nagkipagkwentuhan siya doon. Tapos tayo, sabi ko, Debs, hanggat makakapag-U-turn ka pa, hindi pa dead end ni Lord, maging sensitive ka. Pero syempre, hindi ko time frame na Diyos Panginoon, ngayon, ibalik mo si Debbie. Hindi ko oras eh. Oras ng Panginoon. Kaya ngayon tayo, nagkaroon ng chance ang... And it's the best time. Yes. God's Totoo time yun. is the best time. Hindi mo pwedeng ipilit yung, Lord, kailangan mahinog na tong pagkain na to kasi isa-serve ko na kay Debbie ba? Hindi natin pwedeng ipilit yun. Oras ng Panginoon ang mangyayari, hindi oras. That's so true. Minsan kasi napaka-komportable natin na, Lord, sige po, ito po gusto ko Ito, Lord, sige, baka naman. Minsan makulit pa tayo, baka naman, Lord. Pero hindi. The best ang oras ng Panginoon, hindi oras natin. Pero I think back at the times where God has been faithful and God has provided and lahat ng timing ni Lord tama eh. So I just think back and I'm like, I shouldn't even rush it because God is probably teaching me something right now. And I just, yun yung peace mo eh. Doon ang gagaling yung peace mo. When you think that, when you know that, first of all, you're safe. You're safe because God is your father and He's not gonna let you go. Hindi ka pababayaan. Oo, no. So you have to trust in that. And then,
He's like, he owns everything. Mhm. He made everything. Kung ang ibon nga, kung nakakakain, ano pa yung mga anak niya? Mhm. Mga anak Amen. ng, nasa ministry pa niya Tama. lalo, di ba? Tama. So, ganun Yeah. siya kabuti, ganun siya makapangyarihan sa atin. Kanya-kanyang katagpuin lang talaga. Kung kailang oras mo, oras ko. Yeah. Which Kaya ang is- galing ni Lord sa buhay ko ngayon. 'Di ba? Meron ding fruits. Yep. Ikaw din, ang dami mo ring fruits. Ang ibig ko nga sabihin dun sa mo, siguro iba-iba rin tayong consequence. Ako, nag-public pa ako nun, apology ako sa church nun. Ang kulit ko rin kasi. Public Hindi mo ba alam yun? Di- Nagtumayo ako sa church. What? Yeah. Bakit? For what? Kasi kapag tanan ako eh. Wait, what? Seryoso? What does that mean? Sumama ako sa boyfriend ko. Anong, Para umis ka po. nung bata ka? Oo. Oh, alam ko yun. Yun yung public So, nag-public apology. apology. So, nakita ko naman ngayon, Na-cancel ka ng church mo. nagbabayad ka ng bills. Ako wala akong bills. Pero ito ang challenge sa'yo ni Lord, mag-clear ng bills. Ako walang bills, pero nag-public apology ako. So, iba-iba tayong Iba-iba diba? talaga. Pero may consequence talaga. Lahat. Yun ako doon ako sigurado. May consequence. Tama. 'Di ba? Pero sabihin natin, mas malaki yung kasalanan ni Tita Kayla kasi mas matanda siya. Yeah. But still, kasalanan. This reminds me of the story of Cain and Abel. Mm-hmm. Sino yung pumatay sa brother? Si Cain, di ba? Or si Abel? Hindi mo naman hinanda yung sarili. Hindi mo ako hinanda sa mga story tayong ganyan. Stock knowledge mo. Stock knowledge mo, be. Basta yung Cain and Abel. Yung kapatid, pinatay yung kapatid, di ba? Tapos, pasensya na guys. Refreshment course po tayo. Refreshment. Refreshment This course. reminds me of the story of Cain and Abel na sinasabi mo, hindi tayo pinapabayaan ni Lord kahit may consequences. Yep. Guess what? God will still make a way. Yeah. Why? Yung pumatay sa kapatid, ayoko kasing Sige, kamali. be. Okay lang yan. Who killed the brother? Killed his brother Bible. Ayoko din magsalita. Baka tayo na sa fronta na tayo. Si daddy, kung saan ko siya kailangan, wala siya. Kasi, Ayan, si Cain pumatay Oo. kay Abel. Mm. Ayan. Pinatay ni Cain si Abel, anak ni Adam and Eve. Tapos, because of that, pinarusahan siya ni Lord. Yung offering ni Cain, like, hindi na siya makapag-offering kasi na-dry yung yung land, whatever. Tapos, basta pinarasa, dinala siya sa wilderness, ganun. Pero, hindi pa rin siya pinabayaan ni Lord kahit nasa wilderness na. Because sabi niya, Lord, what am I gonna do? You're gonna leave me here to die. And then, remember what God said? He gave him like a mark on his back or something. Like if someone kills you or harms you, they're gonna get my wrath. So, pinrotektahan pa rin ni Lord si Cain. Kahit pinatay na yung kapatid niya at ang sama ng ginawa niya, ang dami na ng kasalanan. Pinotektahan pa rin niya kahit nasa wilderness siya. And ganun yung parang nafe-feel ko. I was in the wilderness. He still protected me when I was doing all this stuff. You name it, everything. I was doing it. Naniniwala rin ako dyan. Diba? I mean, sa Adam and Eve, right? Like, when Eve sinned, nasa wilderness sila, diba? Tapos, nawalan sila ng clothes. I think they tried to make their own clothes, right? But God gave them clothes. Yep. He gave him like sheepskin ba? Ewan ko. Sorry na ha. Sige Sorry na, in refreshment advance. Basta course na lang ulit alam niyo na tayo. yun. Si Lord, nagbigay pa ng mas magandang damit para kay Adam and Eve. Kahit nagsin na they betrayed God, they lied to God, they hid from God, He still provided for them. And kasi God is love. We have to love like God. Kaya, I'm so blessed to know Him as my Father. Nalala ko yung sinasabi mong pinotektahan pa rin sila. Kasi nung panahon na naglayas ako, so wala akong ikabubuhay nun, Yeah. Kailangan ko magbanda-banda. Tama. So, nagbanda ako, banda rito, banda ron.
yung plastic ng mercury drug, nilagay dun yung kanin ko para makakain ako. What? Then bibili ako what you call? Yung in-can na sa tindahan. Kunyari, corned beef. Oo, yung mga mga ganon. sardines. Solve na yun. Kasi ang babayaran ka lang naman kung ano yung ilang session ka, ilang line up ka doon. 500 What? gabi. Really? Ang pinotektahan ako ng Panginoon, gawa ng dala-dala ko yung ibang alahas ko. Wait, what do you mean? Dala-dala mo yung ibang May alahas? iba akong relo. So, ibebenta ko siya para makausad ako. Did you bring that for that reason? No, aksidente lang. Hanggang sa naghahanap ako ng paano ako bibili ng ganito? Paano ako makakarating sa gig ko? Wala akong pamasahe. Nagbenta ako, nagsanla ako. Masakit yun. Wow. Kasi regalo yun sa'yo ng parents mo. Bigay sa'yo yun. Gets. Tapos unti-unting nawawala yung mo. Kasi may gusto ka may sarili kang isip. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. So sabi niya, anak, tigas na ulo mo pa rin pero tingnan mo yung kamay mo. May maibebenta ka. So dun. Hanggang sa, hindi ko alam na may mga may mga pastor ng contact si Grandad na pinanonood ako. Pero sabi daw ni Grandad, tingnan nyo lang malaman ko lang kung nasan yung apartment Pinapanood niya. ka talaga sa mga nakikita band? kong, hindi naman, yung, kumbaga saan ako nakastay, nakikitira lang ako sa kaibigan, ganyan. Wow. Pero, sabi nila, pag nakikita nyo yung na siya, yung mahirap, yung baldado na kasi sobrang tigas na ulo. Pick upin nyo na para malaman ko kung saan ko siya susunduin. Tsaka yun. Talagang binigay ng Diyos na kahit matigas ang ulo natin, meron ng anghel na, tutukan mo yan si Debbie. Medyo mabilis yan Medyo ganito yan. Huwag mo nga yun yan. Huwag mo tatanggalin ng mata mo dyan. Ganun din ako. Wow. Kaya nakita ko yung kamay ng Panginoon din nung kay Inay Abel na story. Actually, never ko narinig nga yung buhay mo nun nung umalis ka. Kasi Ilan taon ka nun? 14? busy. Hindi, nasa ako nun. Nasa Bible school. Well, Oo. akala ko you were 14. Nag-try din ako nun. Hindi. Nag-ano na ako, mga 16, 17. Nakabawi ako ng Was this before, kasi I was young back then. I think mga 14, 15, 16. Kasi na-late ako ng pasok ng college dahil nag-try ako tumino sa Sinesend daw lahat ng matitigas ang ulo sa Bible school. Totoo? Pero hindi talaga. Wait, tapos ka sa Bible school? Hindi, 3 buwan lang ako. Hindi kinaya. Hindi ako kinaya ng Bible school. Yung ko na-mention dito. Hindi ako kinaya ng Bible school. Sabi niya, tagalin natin, masisira. Maraming masisirang buhay dito. Baka may ma-impluensyahan pa. Baka yung pastor ngayon, di na naging pastor. I know. Kaya, di ba? Tapos after nun yun, gusto kong patunayan, Lord, ganito talaga gusto ko. Ito. Tigas natin, yung tigas ang ulo. Yeah, ganun din. Pero iba-ibang kwento talaga. Yun din, I think for me, naisip ko nung kakalipat ko lang sa States, Lord, Lord, wala nga akong Lord nun Oo nga. Inisip ko, ito yung gusto kong gawin. Ito na yung plano ko. Lord, panay Lord na siya ngayon. Oo nga, di ba? Asa na ba ako? Kay Lord. Dati, nung kakalipat ko lang sa States, okay, freedom. Wala na ako sa church. True. I can work. I can be independent. So this is my plan. Next year, I'm gonna move to LA. I'm gonna be a star. I'm gonna be on Hollywood. Blah, 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 blah. Ang dami kong plano. Tapos, kasi for me, I thought that, okay, may sense yung plano ko. Bakit? Kasi yung mga nakikita ko sa social media, yun yung nagagawa nila. Yun yung mga nagagawa nila. Ang dami nilang na-achieve dito sa America. They're so free. They can do everything they want. They have so much opportunities. And if you can do that in America, then why do I need God to accomplish it? I can do it all by myself. Yeah. Sariling kapangyarihan na, sariling plano natin Ano kasi gusto mangyari. Ano nangyari sa akin? Napunta ako sa toxic relationship. Pumangit ako, nawala yung ganda ko, na-stuck ako sa waitress job, na sobrang ganda naman ng sweldo, pero depressed ako dun, anxiety, tumigil ako sa music, wala na akong hobbies, trabaho na lang iniisip ko, pati yung relationship ko, grabe, yung plano ko, tas yung nangyari sa plano ko, yung fruits ng plano ko, wala.
Yeah. Walang-wala. Pero yung plano ni Lord, kahit pagdaanan ko na ngayon, plano ni Lord, ako, Birkin, meron na ako next year. Claiming Hallelujah, praise the dahil Lord. sa, Bekene, men. tayong dalawa, be. Diba? Birkin, ikaw Mercedes-Benz. Oo, chidi. Tsaka, mansion over the hilltop. Yun nga Kaya ibang pag sinabi ni Lord na, mag-pause muna kayo. Yan ang revelation sa akin ng Panginoon na itong matapos ang 2024. Kasi kahit sabihin mo, may asawa ka na, bit mo pa rin yung pagiging anak ng pastor. At alam mo bang mas mahirap sa akin nun? Kasi pangalan ko pa, Miracle. Oo. Paano mo gagawin yun ng ganun yung buhay mo? Tapos Miracle. Tapos sabihin pang, anak ka pa ng pastor. Parang, wow, daming ganun. Dami kong bit-bit. Diba? Pero ayoko nung dating tawagin akong Miracle. Kaya nung nilabas mo, ikaw ang ang dami mo kasing paandar Bata ka pa lang, dami mo ng paandar. Siya po nang galing sa kanya yung nickname ko na Kela. Oo. Yun ang ginamit ko. Yun ang pinapatawag ko sa mga kaibigan ko. Ayoko ng Miracle that time. Pero ngayon, I will testify dahil punong-puno ng miracles ang Panginoon. Wow, that's so true. Ganun ko siya, ganun ko gusto yung pangalan ko ngayon. Oo, that's so true. True, kaya sabi ko nga naman, oras-oras, panapanahon lang din yan, guys. Yes, guys, malay. Next time, next podcast. Oo, diba? Grabe naman yung pag next podcast. Pero, diba? Yeah. Kakatuwa. Nakaka-excite yung mga promise ni Lord ngayon. Kahit if you feel like you're in a season of just scarcity, and if you're you're in slow season, wala kang fruits, you're just what's it called? You're just planting for now, you know. Yeah. God is teaching you something. For me, I think I'm getting the fruits now kasi nga na-bless ako ni Lord with this new career and my family. I'm back with my family and I'm out of that toxic relationship. I think I'm getting my fruits now, but I'm still in that that waiting stage pa. And I still have to figure out where I want to live and what am I going to do next 10 years. That's you know what I mean? Mas kailangan this time masyadong maingay na yung mundo, 'di ba? Kaya single muna tayo. Takpan mo muna yung tenga mo and then sabihin mo, Lord, ikaw muna yung maririnig ko sana sa puso at saka sa tenga ko. Minsan talagang totoo yung maririnig mo na, sabi, di ba na sa Bible din na before naririnig nila yung boses ng Panginoon. Right. Literal yun, nangyayari sa akin yun before. Wow, talaga? Tanong before, matagal na? Siguro na 2 beses nangyari sa akin yun. Nung ako yung matigas ang ulo at saka nung ako ay college days din. And, hindi, meron pang isang revelation sa akin nung nandito na ako sa Amerika. Na, nung sobrang, yung spirit ko talaga, dito sa Amerika, yung spirit ko na almost feeling ko na sa heaven na ako na malapit. Ganun kami kalapit ni Lord noon that time. Dumating ako sa puntong yun and then hanggang doon nag-grow na ng spiritual life ko. Narinig ko na binukay kita or pina-U-turn kita para ito na yung U-turn mo na dito sa Amerika. Ito yung U-turn na binigay ko sa'yo upang mas hindi mo na ibababa yung kamay mo kundi puro pasasalamat, puro praise lang ang gagawin mo sa kamay mo. Yun ang isang revelation sa akin. And then, nung mga, naman ako, nung college naman ako, about naman sa love life, na hindi ko alam kasi kung ano yung, si Lord pala yun. Wala akong, So, binigyan may mga ganong revelation na maging sensitive, especially ngayong, start ka ng iyong, pagpapalakas ng pananampalataya. Of course, maraming nanalangin sa'yo, kami kasama mo sa spiritual growth mo. Mas maging yung malapit sa word ng Panginoon dahil sabihin natin, paano mo malalaman yung kalooban niya? Totoo yun. I-reveal niya sa'yo yung verse. Sobrang true. Out of nowhere na, Lord, ito yung hinahanap ko. Ito yung hinahanap kong verse. With that being said, wala pa kaming ligo. Sa totoo lang, wala pa akong toothbrush. Kasi, gusto na nating 1 hour and a half tayo. Gusto na nating magkwentuhan about sa
ating mga lives. kung ano tayo yung bago natin nakilala ang Panginoon, 'di ba? Ako, mahabang storya yan, di ba? Totoo. Yeah. Kaya sobra excited tayo. Let's go na. Upo na po kami dito after ng agahan. Kamusta naman? Totoo. Every time na, like every morning. Pansin mo, hindi tayo nakaka-stop. Like, break lang natin pag may meeting ka. Oo. O kaya, duty, mommy duty na ako Oo. or anything, ganyan. Kaya pag lalabas ako sa kitchen, gusto ko handa na ako. Kasi alam ko walang Delikado tayuan. Totoo. Wala na. Totoo. Pero ito yung downtime na binigay ni Lord sa atin. Yeah, totoo. Na wala ring schedule sila mommy daddy Yeah. mo. So, even ako rin, yung sa school pa si Kelvin, ganyan. Ito yung timing talaga ni Lord sa atin na makapag-share at gawa ng podcast. And this is all meant to be right Yeah. now. This is God's plan. True. And God's plan is for us to brush our teeth and wash our hair. Of course, kailangan din natin na i-representa ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ganyang bagay. Kahit ganito itsura natin ngayon. Kasi inuna natin ng Wala akong salita brand ito. niya. Wala ka talaga. So funny. And anyways, everybody, thank you for watching Confessions of a Pastor's Kid. And I hope may na-learn kayong maganda dito, kahit konti man lang. Anyways, I have to go. We have to go. Yes. And I'll Bye. see you on the next podcast of Confessions of a Pastor's Kid. Ang landi naman. Bye. Bye.